Bakit ang mga Yonko ay masyadong naiiba sa mga warlords? Ang mga warlords ay napili dahil sa kanilang reputasyon, hindi sa kanilang raw na kapangyarihan. Kunin natin si Boggy bilang halimbawa, nakuha lamang niya ang kanyang titulo dahil siya ay nasa crew ni Roger at nagdala ng ilang kakamping nakatakas na priso ng Impel Down. Ang world government ay tinitingnan itong banta, pero hindi niya talaga dinodomina ang karagatan. Si Ace ay inalok ng titulong rookie pero tinanggihan niya ito. Walang sino man ang nakakakilala kay Blackbeard hanggang sa matalo niya si Ace. Ang tanging kailangan para maging isang warlord ay matalo ang sinumang mayroong 100 milyong bounty. Nakuha ni Law ang kanyang titulo sa pamamagitan ng pagbigay sa Marine ng 100 puso ng mga pirata. Si Weevil na walang tunay na dakilang gawa, tanging sabi-sabi lamang tungkol sa kanyang lakas. Si Boa Hancock, sa isang misyon siya ay nakakuha ng mataas na bounty at siya ay nakakuha ng pag-anyaya. Ang mga Yonko ay nasa naiibang antas. Para maging isang Yonko kailangan mo ng tunay na kapangyarihan, may kontrol sa mga teritoryo, impluensya at may malakas na crew. Si Mihawk marahil ang isa sa pinakamalakas, pero siya ay walang crew o empire, kaya siya ay hindi isang Yonko.